C650. Sabi nila sumisibag na ng big bike ang Rider 150. Hello guys, this is Blackman Moto again, and another video ulit tayo ng Rider 150 Fi 2023 ano. So gamit ulit natin. At salamat nga pala and shout out kay Boss Jomar sa pagpahiram ng kanyang unit. So Rider 150 Fi, pogi din talaga itong underbow na to no? Wala tayong masabi pagdating sa design. So ito yung kulay pearl crater white yung dala natin ngayon. At ito po ay 8 months na. 8 months na. Disusi pa din oh, disusi pa din. Wala pa siyang nilalabas sa keyless. Tunog. Walang pa pinadaan dito, stock na stock pa din yung kanyang tunog. So let's go. Test drive tayo in performance ito ni Rider 150 Fi. Oh, naghalako ng Pandikoko. Boss. So riding position po natin dito kay Rider 150. Medyo ano tayo dito, mataas, medyo malaki tayong tingnan. So yung paa ko, tuping-tupi yung paa ko. Isang dahilan kung bakit ang daming tumatangkilik ng Rider 150, mapa-carbon or Fi ano, is yung kanya pong, bukod sa quality ano, yung kanya pong height, sinapakaliit lang niya, mababa. At kung ang height nyo po is below 5'6", ay talagang saktong-sakto itong unit na ito. Kasi alam nyo naman, mga Pilipino height, hindi lahat pinagkalooban ng tangkad. Kaya kung mahilig kang magmotor ano, at ganun yung height mo, ay swak talaga sa iyo itong Rider 150 Fi kung gusto mo ay may power. At the same time of course, maganda din naman yung datingan nito eh. Enberga University. So time check, it's 4:03 in the afternoon. So pagdating po sa kanyang meter panel, of course tayo po lahat ay naka digital na no. So makikita natin dyan yung ating odometer, speedometer, yung ating RPM, gear indicator, yung time po natin, fuel consumption, fuel gauge. So makikita po natin sa kanyang meter panel. At the same time, tayo po ay may dalawang button sa left and right ano, yung select. So pakita ko sa inyo itong select and then adjust. Then kapag binuhay po natin yung engine, makikita po natin yung check engine indicator. So mga information na dapat nating malaman, so makikita naman natin dyan sa ating pong meter panel. Enberga. So nabalitaan ko kasi, napanood ko sa mga sa Facebook, sa YouTube na darating na o nilabas na ni Yamaha yung kailan pong Sniper 155 na ABS ano. I don't know lang kung darating sa Pilipinas at hindi ko din alam kung kailan. So panigurado na napakadami mag-a-avail noon kasi ABS na. Yung unahan lang naman, which is good kasi nasa unahan yung kanyang ABS ano. At of course bagong kulay. So nakakita ko doon yung magandang kulay, yung gray eh. Yung kulay gray, and then may yellow at may pula, dadabas na kulay sila. So I don't know lang kung anong kulay yung dadalhin sa Pilipinas at kung kailan darating din sa atin. But I'm sure madami na naman ang makikita natin doon sa kalsada. So pag-usapan natin itong Rider 150 Fi since ito ang dala natin ngayon ano. At isa talaga to sa mga pinag-uusapan din sa market dahil sa angking bilis. So pagdating sa bilis itong Rider 150, mapa-carbon Fi, wala tayong masabi ano. Talagang dibdib na lang ng driver ang tatanungin kung kakayanin ang top speed. Kasi pagdating sa aerodynamics, yung pairings niya sa unahan napakaliit lang no.
Liit lang oh. Talagang lampasan lang yung hangin dyan. Sukat ng gulong sa likod dito ni Raider 150 Fi is 80-90-17. Naka IRC yung kanyang stock tires ano. At of course tubeless yan. Sa unahan naman is 70-90 tayo dyan by 17. So sa kanyang laki ay saktong-sakto din lang naman yung kanyang gulong. Kasi ang pangit naman tingnan kapag ang laki ng kanyang gulong tapos ang liit ng kanyang body. Saktong-sakto lang. Yung iba ay pinapalitan pa yan, iba naman pinapalakihan ng konti. So depende talaga sa owner kung ano ang kanilang gusto sa unit nila no. At alam nyo naman ang Raider 150 ay isa sa mga matay na ko ng makina. Ginagawan o talagang minomodify. Sige po, una na. At nakikita natin na sa mga show, di ba? Alright. Pagdating talaga sa bilis nito, no? Talagang ikaw lang yung tatanungin eh. So pagdating sa bilis at all stock din lang naman, ay no question tayo. Talagang Raider ang namamayagpag. Since ito po ay naka 6 speed manual transmission, 1 down 5 up, at the same time naka dual overhead cam tayo, which is good for top speed talaga, pang duluhan. Nasa diversion Lucay na. At mabuti hindi pa masyadong traffic dito kasi usually nagkaka-traffic dito eh kapag hapon. Alright. Uy, matatapos na yung SNR oh. Konting kembot na lang yan. I don't know lang kung kailan ang open yan. Yung kanyang tunog talaga napaka-aggressive. Of course pagdating sa engine, tayo pinaka 4-stroke 1 cylinder dual overhead cam tayo ano, naka liquid cooled fuel injected. Yan po yung kanyang engine specification. Pagdating po sa tipid naman sa gasolina, last time chinek natin ng actual kanya pong fuel consumption, tayo po nag-average ng 42 kilometers per liter. Of course, lagi ko sinasabi sa pag-check po ng fuel consumption is lagi natin kino-consider dyan yung bigat ng rider, kung may angkas man yan or wala, road condition, kung paahon, palusong, and then yung total hobby natin. So almost 8 months or 9 months tong unit na to, pero natatako pa lang 3,042. Baby pa din talaga no, fresh na fresh. So pagas muna tayo dito sa Shell. Grabe ang presyo ng gasolina. Kainaman ang presyo. Ng gasolina. Saka itong aking pa. Boss, unleaded? Oo. Oo. Problema nitong Raider 150 Fi naman is yung kanya pong compartment. Wala tayong ilalagay, papel lang oh. Yung battery niya nandito. Kaya nagbablog lang ako ha. Nagbablog lang ako. Sama ito sa vlog. Then ito lang yung lalagyan natin ng tools. Yung compartment na yan. Nabuklos talaga.
Ang lakas ang hatak. Malakas ang hatak. Yung preno niya kahit hindi naman naka ABS ay malakas. Kasi naka ano naman tayo, disc brake sa una at naka disc brake sa likod. So walang tayong problema dyan. But of course ay mas maganda pa din kapag naka ABS, para at least kapag may mga sudden brake tayo ay medyo safe tayo doon ng konti, ano. Oh, oh, oh. Hindi tayo mananalo dyan. C650. Sabi nila sumisibag na ng big bike ang Rider 150. Pero kapag 650cc naman ay ewan ko lang. Tumali naman natin someday, ano, ganda ng C650 na yan. Big bike. Pagandahan dito sa diversion, ano, ang lawak ng kalsada, almost 4 lane tayo. Alright. Ay mabilis talaga. Oh, ang helmet ito. Yun lamang, ang daming baka. Op, 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 op. Pag muna tatawid, delikado. Alright, Toyota Lucena. Oho! Sige po, pasok kayo. Masarap gamitin. So kung bago pa lang po sa channel ko, ay nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button upang updated sa mga videos na i-upload natin. At pakipalo din po ang ating Facebook page upang sa iba pang kaganapan. Oy, Sniper 155, sulit talaga yon. Alright, so dito ko na po tatapusin ang ating video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Buti na lang at malakas ang preno. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi. Ride safe. Bye bye and peace out.